pinasana ito ng Kongreso, ang rekomendasyon ng mga miyembro ng kabinete ay huwag gamitin ang power to suspend the excise tax on diesel and gasoline. At galing na po sa isang kasamahan ko sa Kongreso kanina na kahit sa hindi pagsuspende ng fuel excise tax, ang rekomendasyon ay nagmula kay Executive Secretary Ralph Recto. At kaya ko po gustong ilabas sa publiko ang mga identity ng mga taong humaharang sa pagbaba ng VAT dahil kung nakatago ito, walang mananagot kung hinaharang ang pagbaba ng fees para sa ating mga kababayan. Pero kung pangalanan natin sila, sana sila na ang humarap sa publiko at siguro pag kailangan nilang humarap sa publiko, baka magdalawang isip na sila dahil alam naman nila na hindi ma-justify ang hindi pagbaba ng fees. Ito po ay talagang inhumane at very heartless na hindi binababa ng fees ng gobyerno para sa mga Pilipino. Kung bukod kay A.S. Recto, sino pa po sa gabinete ang umaharang itong pagpapababa sa VAT? Ang sinabi po talaga sa akin, hindi lang ng Chairman Kiko, pati ng iba pang mas senior pang membro ng leadership ng House, ay si then Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto ang talagang very adamant na huwag ibaba ang VAT dahil tila ang polisiya ng ating gobyerno ay manatiling mataas ang buwis pero gamitin ang kinokolektang buwis para sa ayuda. Pero sa lahat ng mga nakausap kong mga resource person sa loob ng plenaryo kanina, lahat sila mas gusto nilang ibaba ang buwis kaysa sa magpila pa para sa ayuda. So, sino-sino pa po yung ibang mga pangalan